mantakin ninyo, buti pa yung problema na ginawa nitong mga ungas na ito dyan sa Kamara, lutas na ngayon, di ba? Ala, ng problema. Oh. Pero, yung mga mas importanteng problema ng bansa at ng mamamayan, wala pang nalulutas eh. Mga kaibigan eh, hanggang ngayon. Si Ka-Percy Lapid bumabanat. Lapid Fire! Sino ba gumawa ng problema? Yun ang tanong eh. Di ba tatlo sila? Oh. Pareho lang yan. Yan si Velasco at si Caldero. Sila mga gumawa ng problema na yan. Dapat ang ginawa ng Kamara dyan, sinipa kayong dalawa. Di ba? Oh, ngayon nabago na ba? Hindi na ba magnanakaw ngayon itong mga congressman? Katunayan, unang-unang pinagmulan ng gulo. Ha? Yung pinagmulan ng gulo, ano yun? Merong kumwestiyon dun sa budget. Di ba? Yung budget na inilaan ni Cayetano sa sarili niyang distrito. Distrito nila mag-asawa. Ilan yun? Ilang bilyon yun? Mga kaibigan, yun daw, ibibigay sa pagpapagawa ng, para sa barangay. Ha? Pagtatayo ng barangay hall. Alam niyo kung magkano? 100 million. Hayop po, no? Barangay, bibigyan mo ng 100. Ba't di nyo ibigay doon sa tao yung pera? Pwede naman pala, oh. Sipin ninyo. Pero kaysa ibigay sa natulong sa tao para makapagsimula, ha? At makatawid yung mga tao sa pinagdaraan ng gutom. Ha? Ibibigay mo sa barangay. Ha? Ano gagawin doon? Nanakawin nyo yun. Kasabwat kayo. Di ba? Para makontrol mo yung barangay. Para sa susunod na naman na eleksyon, hindi na naman kayo mawawala sa pwesto. Ang ginagamit ninyo, pera ng gobyerno. Di ba? Isipin ninyo, priority, ipagtayo ng, ng barangay hall, 100 million. Ba, sino kontraktor nyo? Sino arkitektong gagawa niyan? Mga kaibigan, hayop ano? Barangay hall lang 100 milyon, anak ng... Ngayon, eto may tumanggap ng tigda 2 milyon. Diba? Yung mga bumoto kay Cayetano. Balik nyo yung pera. Kung talagang matino ito si Velasco, pabalik mo yung pera. Pagkatapos, ipatanggal ninyo lahat yung pork barrel na isinalaksak ni Cayetano sa kanyang, hindi lang sa kanyang sarili, kundi pati na yung sina Villapuerte. Lahat, mga kaibigan, kung matino si Velasco. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Kahindik-hindi ko ang corruption, katiwalian sa kasalukuyang administrasyon. Mga kaibigan, nakita ninyo kung i-allocate yung pondo. Si Cayetano, barangay hall, 100 ang isa, 100 million ang isa. Ay anak na. Mansion, igagawa mo ng mansion, yung mga barangay hall. Bakit? Ha? Tapos ang mamamayan mo, wala makain. Nagugutom. Dapat, di ba, kung talagang matino ka, ako, congressman ako, kaya mayor ako. Sila naman sakop nila lahat yun Sila mayor, 2 silang congressman. Sila lahat doon sa kanilang lungsod.
sa Taguig. O, mga kaibigan, isipin mo, ang laki-laking pera niya, no? Ang dami mong programang magagawa para tulungan ang mga negosyo, lalo na yung maliliit na negosyo na makabangon, makapagsimula. At itong mga mamamayan, na nagugutom. Ang daming programa, di ba? Bakit ang naisip mo magpatayo ng barangay hall? Makakain ba ng tao yan? Yung barangay hall? Mahilig kayo doon sa pero alam natin, nakaw yan. Bakit? Overpricing yan Sipin mo, barangay hall, 100 million. Hayop kayo. Malacanang yata itatayo nyo dyan Palasyo, mga kaibigan, 100 million. Anong katarantaduhan yan? Ngayon, ano ba itong, meron pang katiwalian pa yung yung mga kasama niya na congressman, yung mga deputy niya, katulad si Villapuerte, di ba? Ang laki rin ng, ng budget nun. Pagka yan, natanggal yan, ibig sabihin natanggal yung mga budget na pinagsasaksak nila dyan. Ibig sabihin may pag-asa tayo kay Velasco, pero I doubt. Siguro yung sa mga kalaban tatanggalin, ililipat naman dun sa bago, di ba? Tapos para maimbudo papunta sa Davao. Ganun yan mga kaibigan Ginagawa ng highway yung Davao Pagdating sa pondo, mga kaibigan, doon lahat ang bagsak Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Isang universidad, ito dapat ipaliwanag to ngayon ng DepEd at saka ng Commission on Higher Education. Kasi po, doon sa Cotabato, yung isa pong paaralan dyan, ay merong kasalukuyang petisyon. Pinipetisyon po yung paaralan, dahil po sa paniningil ng higit sa dapat nilang singilin. Lalo na, nagtaas sila ng tuition fee. Unang-una, nagtaas ng tuition fee. Pagkatapos, lahat ng klase ng paniningil, hiwalay sa tuition fee, kinukolektahan pa yung mga estudyante. Sipin nyo, laki raw ng itinaas nito sa tuition fee. Pero hindi nakalagay dito sa petisyon kung magkano yung in-increase na tuition. Basta sila may online petition ngayon. Hanapin ninyo yung Notre Dame of Marble University. Ito'y sakwan nito sa Cotabato kung di ako nagkakamali. Ang sabi ko dito, ito'y sulat dun sa petition. Dear Notre Dame of Marble University, as COVID-19 continues to cripple our basic societal structures, we have reached a vital crossroads that can determine many gifted young adults' futures. As of now, the students, their parents, face the problem of paying for the tuition fees for the upcoming midterm. Yan, ang mga estudyante, mga magulang ay naharap sa malaking problema sa bayarin sa tuition para sa midterm. Many have voiced out their frustration. Marami na dismaya
sa pamamagitan ng social media, Twitter, Facebook, dahil nga po sa ginawang pagtataas ng tuition fee at kung ano-anong sinisingil ngayon sa mga estudyante. Isipin ninyo, ito hindi tayo nagkamali nung simula eh. Doon sa online class, di ba? Lahat sila online, pati sila rin eh. Online ito eh. Online class ito eh. Alam ba ninyo, sinabi ko noon eh, baka pati internet kumita pa yung ano eh. Yung eskwela eh. Kasi halimbawa, magkano bayad mo sa internet? Di ba? Halimbawa, 2,000. Sige mo na, 2,000, 3,000 a month. Kung maganda yung serbisyo ng internet mo, naka-wifi kayo lahat doon. Ngayon, kukolektahan mo ngayon, ang tigma magkano yung estudyante. Sana kung purpose mo, kolekta. Wala, hindi mo rin pwedeng kolektahin yun dahil eskwela dapat magbayad nun eh. Dahil sa inyo yun, kayo gagamit nun eh. Di ba? Pero hindi pa ho yun ha. Hindi lamang internet ang sinisingil sa kanila. Nakita ko 400 ang babayad ng isang estudyante. E di, tubong lugaw sila. Mga kaibigan, at saka lahat ng facilities ng eskwela, kung ano-ano, magre-renovate daw sila. Eh, hindi naman sila sa eskwela papasok eh. Paano yung internet ng tao sa bahay niya? Di ba? Ang laking katarantaduhan itong ano eh. Itong online na schooling, mga kaibigan. Ano tawag mo dyan? Ang laking katarantaduhan ito. Pinapayagan na pagsamantala. Alam niyo, Cotabato yan. Di siyempre probinsya yan, di ba? Na ang mga tao dyan, kundi mahirap magsasakay. Isipin ninyo yan, paano maa-afford ng mga magsasaka na pag-aralin ang kanilang mga anak? Katakot-takot ang sinisingil. Samantalang lalo ngayon, na bumaba ang presyo ng palay dahil sa smuggling ng bigas dito sa Pilipinas. Natawag nila importation. Bumaba na ang presyo ng palay dito. Di ba? Kaya ako matagal pa, di ba sinasabi ko sa inyo, pagandahan na ninyo yung Disyembre. O kaya, huli na, January, wala nang bigas na mabibili rito. Mga kaibigan. Tandaan niyo, sinabi natin, magkakahirap pa, magkakaroon tayo ng problema. Hindi ako manghuhula, pero meron ako mga nakausap. Ngayon, ito sabi nila, nung mga estudyante at mga magulang, as of now, the students and their parents face the problem. Yan. However, in our hearts, these issues have not been duly addressed. We believe that students should only be paying. Ito, paniwalaan niya namin na mga estudyante ay dapat lamang magbayad ng full tuition for the full university and college experience. Kung ano lang yung tuition fee ang dapat bayaran. Kasi sa tuition fee, kasama na lahat dun eh. Di ba? Tuition fee. However, we are all aware that, sabi nila, because of COVID-19, physical classes as of now are hazardous and not viable option. We are very much appreciative of the efforts that NDMU o itong Notre Dame University na to has made through the years to allow us to make use of quality facilities such as laboratories, library, the clinic, the ABR, and the extensive Wi-Fi service that is provided throughout the school grounds. Still, we find it unjust that we are charged the fees
for such facilities when we cannot utilize them. Ito sabi, maganda yan. Yang eskwela, meron kayong wifi, meron kayong pasilidad na laboratories, library, kasi merong mga nurse ditong nag-aaral ng nursing the clinic, the AVR, and the extensive wifi service. Para sa buong eskwela. Pero, sabi, hindi ito makatarungan na kami ang sisingilin at pagbabayarin para sa mga facilities na yan when we cannot utilize them na hindi naman namin magagamit as though we are conducting classes normally. Kasi nga, off-campus ang ang pag-aaral ngayon Di ba? Sa pamamagitan ngayon ng internet. Di ba? Online ang klase. Paano sila makakapunta ron? Hindi naman nila gagamitin yun Bakit sinisingil sa kanila? Bukod sa tuition fee ay sinisingil sila. We also put into question, sabi the other miscellaneous fees that we are being required to pay for such as the electricity. Isipin mo yung pati kuryente. Mga kaibigan, at saka yung mga socio-cultural and sports-related events, hindi nga pupunta ron sa eskwela Sa bahay nga sila mag-aaral Talagang walang ya itong mga nakaupong ito sa DepEd. Alam kaya nila ito? Palagi ko alam nila ito Isipin ninyo, sa kalagitnaan ng pandemya na napakaraming nagdurusa, itataon mo yan. Para kayong Meralco, hayop kayo Di ba? Kasing hayop nyo na, Meralco. Yan ang masama Mga kaibigan lahat na lamang dito, pinapayagan ng gobyerno na pagsamantalahan ang mamamayan. Isipin ninyong pagsasamantala yan. Walang ginagawa ang gobyerno. Sabi ko nga kanina, mabuti pa yung si Galot dyan sa kamera na sila gumawa, natapos nyo na. Pero mga problema ng bansa natin, problema ng mga mamamayan, hanggang ngayon, wala kayong nalulutas. Si Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Ito pa babasahin ko lang yung online petition nila. We cannot deny the quality education the institution has provided us. But we must not forget the fact that this university has been established under the charism of Saint Marceline Champagnat. And we must, ibig sabihin, Catholic school ito. Mga kaibigan, sectarian school. Bakit nga naman itong mga, kung sino pa yung pinatatakbo ng simbahan, yung pa mga mahal maningil ng tuition fee at nagpapahirap sa mga tao, nagsasamantala. Hindi ba ang daming nagsamantala ngayon sa pandemyang ito, pinagsamantalahan ng PhilHealth, ospital, mga may-ari ng ospital, kasabwat ang PhilHealth. Isang araw ka pa lang sa ospital, 400,000 na ang babayaran mo, ang billing mo. Tapos ilalagay kang COVID kahit hindi ka COVID. Para yung 750,000 makuha nila, iba pa yung sisingilin sa'yo. Diba? Kukolektahin nila yung sa PhilHealth, automatic. Mga kaibigan, ang Meralco, lintik po, ang tubig. Sabi nga ang tubig pala sa ibang bansa, lalo sa Canada, libre ho kami tubig dito.
Wala kaming binabayaran sa tubig. Talaga naman tayong walang dapat bayaran kundi serbisyo eh. Pero pag binasa mo, billing mo kung ano-ano. Di ba? Sapagkat ang tubig, walang nagmimiyari niyan eh. Lahat tayo may-ari ng tubig eh. Di ba? Kaya nakita ninyo sa mga bansang meron langis, yung mga may langis na bansa, ang mga tao dyan, kasama silang nabubuhay. Binubuhay sila ng gobyerno. Kaya mga tamad yan, yung mga Arabo, di ba? Paano? May ano yan eh, may tinatanggap yan eh. Mula sa gobyerno bilang kita sa langis. Mga kaibigan. Kaya ang gasolina ron, mas mahal pa ang tubig doon kaysa sa gasolina. Mga kaibigan, mura, mabibili mo ron. Kumbaga, serbisyo lang nung gasolina, binabayaran mo. Di ba? Mga kaibigan, tubig, wala sila kasing tubig doon. Ganun o eh. Etong pinag-aawayan dyan sa South China Sea, langis yan eh. Gustong kamkamin niya ng inchik. Pumapayag si Digong nyo, siya lang ang kikita dyan eh. Sila lang ang makikinabang dyan. Kaya niya pinapayagan ng inchik dyan. Mga kaibigan, sipin ninyo, gaano kalaking kwarta yan? Kung yan po, dapat ang mga langis dito pinakikinabangan ng Pilipino, katulad sa Brunei. Ang mga tao dyan, may sweldo rin eh. Galing sa gobyerno eh. Dahil sa langis. Mga kaibigan, isipin ninyo yan, di ba dapat ang mga tao rito may nakukuha? Doon sa Malampaya. Sino mga nakinabang sa Malampaya? At makikinabang ngayon? Si Digong nyo eh. Bakit? Yung Dennis Uyang may control ngayon nung Malampaya. Mga kaibigan, umalis na yung Shell eh. Etong ang dami raw laman yan, yan langis na yan gustong makuha ng inchik, kinukuha ng inchik. Hindi na naman makikinabang ang mga Pilipino dyan. Dapat maginhawa ang buhay ng mga Pilipino eh. Kung paano yung mga Arabo, magiginhawa buhay nun eh. Hindi nila kailangan magtrabaho. Karagdagan na lang yung trabaho sa kanila. Dahil kahit wala silang trabaho, binubuhay sila ng gobyerno nila. Dahil may bahagi silang lahat sa kinikita ng langis. Dapat ganun ang mga Pilipino. Pero wala. Pinagbibili ng leader para sila lang ang kumita. At manatiling busabos ang mga mamamayan. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo.
puso'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na